Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magkomentuhan dito po sa Tambayan mga kababayan. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Magumpisa na po tayo mga kababayan. Komentuhan po natin ito pong Senator Marcoleta. Si Senator Marcoleta po hindi makapaniwala. Bakit po bigla pong grabe ang itinataas po ng gasolina at ng ating krudo o diesel. Samantalang po ayon po sa kanila, ayon po kay Senator Marcoleta, 2 weeks ago ay sinabi po nila ng atin daw pong sinasabing stock ay sapat hanggang 2 buwan o sinasabing 60 days mga kabayan, 50 to 60 days. Kung sapat, bakit po bigla-bigla nila itinataas? Bakit kaya? Dahil po gustong kumita ng sobra-sobra at sinasamantala ng mga oligarkiya ang giyera. Mga kababayan, pakinggan po natin si Senator Marcoleta kung paano po tayo pinahihirapan ng gobyerno di umano. May kakaibang eksena na umaling. 2 weeks ago, sinabi ng Pangulo, meron tayong 50 to 60 days na buffer stock. meron tayong stock. Yes po. 50 to 60 days. 2 weeks pa lang ang nakaraan, bakit biglang naging 110? Kasi yan daw po yung dikta ng merkado sen Kung magkano itinaas sa world market, agad-agad ay i-epekto daw po yun sa ating bansa. Dikta ng merkado, dikta ng kanilang ang kanilang kagustuhan na kumita ng limpak-limpak sa gitna ng pagdadalamhati Oho. at pasakit na dinaramdam ng ating mga kababayan. Well, Kaya nga sinasabi natin Oho. hindi ka naman kumukuha sa lahat ng ipakita ninyo sa libro nyo na 100% ng inyong supply nanggagaling sa Persian Gulf. Para lang ako maniwala na kailangan itaas mo ng 110. Na tumatagos nga lahat doon, ano? O, di ba? Oho. Anong ginagawa kaya nga may tangke ngayon sa Singapore Dalawang malalaking refinery sa mundo ang meron tangke, sapat yun. Billion liters ang nandyan sa Singapore. So ipaliwanag ito ng tatlong malalaking oil companies. Kasi magmi-meeting kami bukas 2 weeks ago, sinabi ng Pangulo, meron tayong 50 to 60 days na buffer stock. meron tayong stock. Yes po. Nakita niyo po mga tambay, di po ba? Grabe, no? Something fishy. Talagang pinagsasamantalahan po ng mga negosyante at ng pamahalaan po yata dahil hindi nakokontrol. Nagtaas ka ng presyo. Ang laki na po ng tinaas ng gasolina, diesel at lahat po. Pati po bilihin at tataas din po lahat, pati kuryente. Pero may supply ka pa. May supply ka pa ng 50 to 60 days, 2 buwan. Kumpleto ka pa. Pero itinataas mo na. Bakit? May gustong kumita ng limpak-limpak na salapi sa paghihirap ng taong bayan. Ganun po ba? At isa pa, tama po yung sinabi ni Senator Marcoleta. Bakit? Lahat ba ng produkto ng petrolyo nanggagaling po sa Middle East? Diyan po sa giyera? Sige nga, lahat po ba diyan nanggagaling? Kaya nga pinaliwanag po ni Senator Marcoleta. Napakalaki po ng nahan dito sa Singapore. Di po ba? Pwedeng umangkat ang Pilipinas diyan sa Singapore. At meron pa diyan sa Brunei. Kahit hindi tayo binibigyan ng discount ng Brunei, pwede tayo umangkat sa Brunei. Dahil wala namang giyera dyan sa Brunei at walang giyera sa Singapore. Bakit ipaparehas mo nga naman yung presyo doon sa Middle East na nakakaproblema ron ngayon, kung hindi ka naman 100% kumukuha ng gasolina, petrolyo sa Middle East? Di po ba? Tama po si Senator Marcoleta. Meron pong something fishy dito sa ginagawa po nila pagdidikta sa presyo ng ating petrolyo. Hindi po ba? Kaya nga tama sinasabi, kailangan po sagutin yan ng 3 malalaking oil company sa ating bansa. Kailangan po nila ilabas ang kanilang libro. Ipakita po nila kay Senator Marcoleta at sa taong bayan na 100% lahat ng produkto nila ay nanggagaling doon sa Middle East kung saan po nagkakaroon ng giyera. Hindi po ba? Para sabihin nila na nagtaas sila ng halos 100%
o itaas po nila ng 100 plus per barrel dollars ang kanilang produkto. Magkakaalaman. Di po ba? Kasi meron tayong pwedeng pagkunang malapit, yang Singapore at Brunei na nagbebenta po yan. Hindi po ba? Kaya dito, halatado mo talaga mga kababayan ang nangyayari sa ating bansa eh. Kinokontrol po tayo. Kontrolado po tayo ng mga sindikato di umano. Sindikato. Pati po ang mga oligarkiya di umano, mga kababayan, ay kasama po na sa sindikato di umano at kasama po nagpapahirap sa taong bayan at nananamantala para lang kumita ng napakalalaking pera sa Pilipino. Hindi po ba? Mabuhay po kayo, Senator Marcoleta, at siyempre po, sana po maaksyonan po at sana po makatulong po ng malaki ang gagawin niyo po investigasyon. At alam naman po natin na hindi lang naman po ang mga oligarkiya ang gusto pong magkamal ng napakalaking pera sa ating bansa. Nahandyan din po ang mga magnanakaw na mga politiko. Hindi po ba? Male-maleta po ang pakinabang po ng mga hayop na yan, mga kababayan. Mabuhay po kayo, Senator Marcoleta, at kami po naniniwala na talagang inyo po mga sinasabi ay may katotohanan. Dahil yan po nakikita namin at ng mga Pilipino na nangyayari po na pahirap na ginagawa sa ating bansa, lalong-lalo po ang mga nakaupo ngayon. Sila pong lahat ay sitting pretty. Sagana-sagana po sila sa kayamanan at pera. Sagana-sagana po at may mga ari-arian pa sa labas ng bansa. At patuloy po na kumikita. Hindi pala kumikita. Nagnanakaw. Patuloy po nagnanakaw di umano sa ating bansa sa pera ng taong bayan. Kasama po lahat, mga kababayan. Pahirap. At yung sinasabi nga natin, hindi lang naman po gasolina ang tinataas nila. Hindi lang po petrolyo. Halos lahat po itataas nila. Dahil po ito pong next week, ito pong darating next month, itataas na po ang konsumo na naman ng kuryente. Siyempre, pag tumaas na po yan, susunod na po ang tubig at napakarami na po itataas. Siyempre po ang bilihin, mga kababayan. Pero ang mga mayayaman at mga oligarkiya, wala pong pakialam sa mga Pilipino yan. Di umano. Pera-pera lang po ang mga hayop na yan. Di umano. Maraming salamat po, Senator Marcoleta. Mabuhay po kayo at ingat-ingat po kayo at maingatan po kayo palagi. At thank you rin po sa ating mga kababayan, sa mga nagusto po ng Tambayang mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers sa patuloy po nagsusubscribe. Thank you po sa inyo. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Tatay Nick ng Canada, kay Mila Yee, kay Eric Hershaw ng Canada, kay Annie Jo, kay Jem Aris ng United Arab Emirates, Kingston ng Hong Kong, kay Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, at si Pilam, Gay at Chena, Nancy Lumampaw, Balance Vision TV at Jesus Valdepena. Shoutout po sa inyo lahat. Tiis lang po kayo at lalong-lalo po ingat po kayo sa inyong mga paggawa. God bless po sa inyo lahat. At thank you po mga kabayan. At ingat po tayong lahat. At muli po, kailangan po natin magtiis. At darating naman po ang pagkakataon na tayo naman po ay makaranas ng ginhawa. Lalong-lalo po kung makabalik ang agila ng Mindanao sa Malacanang. Maraming salamat po. Bye-bye.